Wanna start a YouTube channel pero hindi mo alam kung ano ang gagawin mong content. So watch this video. I'm gonna share with you 5 niche na pwede mong gawin. Napakadali lang ng mga ito para makapag-start ka na ng YouTube mo. Alright, so the best advice or the only advice, most advice na didinig ko sa ibang creator is always pick a niche and stick with it. So, what do they mean by that? So, pili ka na ng isa and yung YouTube mo, gawin mong isang theme lang siya, okay, in layman's term. Para yung algorithm, yung mga mag-view sa'yo, same people, same yung like-minded people, yung bibisita sa'yo. Lahat sila gusto lang manood ng ganong type of contents lang. So, your YouTube, yung YouTube mo is sinishare ni YouTube sa mga viewers na gusto yung ganong niche. So, lahat ng video mo, pwede na lang mapanood ng paulit-ulit. Okay, so here are the 5 niche or themes ng YouTube mo na pwede mong gamitin to start your YouTube channel. Alright, let's go. Number 1 is be a edu-creator. So, edu-creator, sila yung mga educators na nagki-create. So, they are the educators. So, if you're, by any chance, you're a teacher, or you teach something or you know something, you can do this content sa yung YouTube. You can teach sa YouTube channel mo. For example, yung pinaka mga basic na like sa grammar, kunyari, you can do that. You can create a content revolving education, revolving things that you know. So, bakit siya maganda? Kasi yung view ng mga tao sa mga edu-creators, they are the experts, so they listen. And also, may mga nagsisearch talaga ng ganong content. What is noun? What's the proper grammar of this? How to create kineming sentence? Diba? If you know something, teach. Why not? And also, may tinatawag na tayo, if you're familiar with the term, YouTube Academy. So, people go to YouTube para matuto sa mga bagay-bagay. And you cannot think na, this is basic knowledge, so wala nang ibang nagsisearch ito. No, there are people na nagsisearch ng ganan na they want to learn from you. So, you can be an edu-creator. You can turn your YouTube into an edu-creator type of channel. So, ang iyong viewers ay yung mga taong gustong matuto sa'yo. Number 2, tutorial. Create a tutorial video. So, kunyari, for example, isa kang mekaniko or isa kang marunong ka mag-repair ng mga bagay-bagay. And business mo yun, for example. So, habang nagre-repair ka ng mga equipments, ng mga technology, ng mga kung ano-anong gadget, videoan mo na nga naman and i-upload mo sa yung YouTube. Kasi may mga tao na gustong matuto din ng pagre-repair ng mga bagay-bagay. So, hitting 2 birds with 1 stone, natapos mo yung client mo, and nagkaroon ka ng content, diba? So if you know something, if you're a master of something, create a content out of it and ilagay mo sa YouTube mo and just upload and wait. Kasi one way or the other, lagi namang ipupush ng YouTube yung contents mo to people na interested sa ganong type ng content. So hintayin mo lang mag-snowball effect siya till such time na, hey, monetize ka na. So yeah, tutorial videos. It's a good thing. Napakalakas ng how-to videos sa YouTube. Number 3, document your life. Vlog. By nature, Filipino people are very, very chismoso and chismosa and they want to learn more about you, kung ano nangyayari sa buhay mo. So, document your life. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Nasa ang parte ka na ng buhay, di ba? Be the real you. Di ba? Pina-follow ng mga tao ngayon is the most authentic version ng mga tao. So, just be you and shoot, document kung ano nangyayari sa life mo. Nasa school ka pa lang, pag-graduate ka na, yung feeling mo sa yung graduation, di ba? Love life mo. I don't know if that's a good thing na ipapublic mo yung supposed private life, but yeah, ang dami gumagawa nun. And until such time na nag-monetize sila and, di ba, pinagkakitaan nila yung mga buhay nila na dinadocument nila. Why not? Mga mukha naman tayong pera. Number 4, review contents. For example, mahilig ka magbasa ng book, so this should be easy para sa'yo. Kasi if you're good, if you like reading books and nobody can stop you from reading books,
Kumuha ka na nga naman ng review channel. Yung nagbabasa ka ng book and then you make a review out of it. Diba? Yung mga fans ng mga binabasa mong libro, pupunta na sa'yo. Diba, papanoodin ka nila. Diba? Kasi sinesearch nila yung book na yon or yung author na yon, and diba, SEO, dadaling ka ng mga search engine kineme nila dun sa YouTube mo because you made a review about dun sa book na yon, about dun sa author na yon, or dun sa gadget na yon, diba? Make a review, upload, people will watch. Again, Filipino people are by nature chismoso and chismosa. They want to know what you think, they want to know your opinion, and they always want to contradict you. Hayaan mo lang sila. Comments pa rin yan, diba? Pag nagko-comment sila sa'yo at napapadami yung comment nila na medyo, diba, kinikritik nila yung review mo, that's okay, diba? Plus points sa'yo yun. So the more they comment, the more na, diba, i-share ni YouTube sa ibang viewers yung content mo because madami nagko-comment, dire-diretso nagko-comment. So, another niche, create a review type of YouTube channel. Number 5, reaction video. So, magkaiba siya, medyo malapit sa review dito sa sa reaction type of contents. But reaction, mahilig ka na nga naman manood ng manood ng mga bagay-bagay. Gumawa ka na ng reaction video. Kasi nga, people love to watch you, your opinion, your reaction mo, and all. You'll be surprised how many people love watching na nagugulat ang isang tao sa video. For example, I was watching Morissette Amon's yung hindi mo concert sa Southeast Asia kineme. I forgot. Basta yun yung part na kumanta siya ng yung song niya na Resignation, na bigla siyang nag-Korean lyrics siya doon. Tapos yung mga Korean people na nagugulat, natuwan-tuwa sa ginawa niya. Ang daming nanood. Ang daming natutuwa doon sa reactions. And also, yung mga reactions ng iba't ibang tao sa mga pinapanood nila. BL, yan. Marami din ang nanonood ng mga nagre-reaction vid sa ganon. Yung mga kinikilig. Ewan ko, for some reason, gusto nilang makita na kinikilig ang isang tao. As if bago sa kanila at di nila nararamdaman yun. But, if it's working, do it. Diba? Why not? So, that's 5 niche na napakadali na revolving around your hobbies, kung isa to sa mga hobbies mo, diba? So it will not feel like work kasi creating video feels like work most of the time. So if you anchor it sa mga hobbies mo, sa mga lagi mo ginagawa, hindi ka makakaramdam ng strain, diba? Na as if trabaho siya, diba? Na as if kailangan pahirapan yung sarili mo. Because ginagawa mo na siya araw-araw So why not make a video out of it? Why not make a content out of it and upload sa YouTube mo and wait na mag-monetize siya? Because slow process talaga yung pag-monetize ng YouTube. At first, super tagal niya because very few people ang nanonood. So you just have to keep on uploading kasi sinishare naman siya ni YouTube over and over again. Napakadami ng population sa YouTube, hindi ka maubusan ng viewers. You just have to keep on uploading. Snowball effect, yun na lang yung tingnan mo. Snowball effect, sa una, konti lang. Over time, padami yun. Till such time na mag-monetize sila. So again, the best advice kapag nag-create ka ng YouTube channel is to create a niche or choose a niche and stick with it. Para yung YouTube mo, targeted yung audience mo para sa mga to lang. So, YouTube will find your tribe, will create your tribe. So, you just have to wait. You just have to keep on uploading at huwag kang mauumay. Kasi sa una, nakakaumay talaga. Nakakapagod. Nakakaumay. But don't stop. Thank you very much for watching. My name is Dagan Anthony. Keep on watching my video. Actually, watch the next video right here. Alright? Yun lang.